Yo, yo, yo! SHS o subscribers, Hilakbot Stories mula sa titulo para sa mga baguhan sa channel natin. Alam na this guys ha, baka mamaya maengkanto na naman kayo. Nasa episode 295 na po tayo ng True Subscribers. Horror stories po natin o Hilakbot Stories natin na mga sinend po ng mga sumusunod na mga featured senders and listeners po natin. Sina Ichi, Edgardo at si Trix. Thank you! At syempre, lahat po yan ay nakolekta natin sa sindakstories2008@gmail.com. Here we go! You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Bago po yan, bago natin makalimutan nga pala, ito muna sina Angel Heart. Sabi niya, saludo ako sa iyo Brother Red. Dahil 4 channels ang ninanarrate mo, I just realized it now. Sabi niya, oy admin, bigyan nyo naman ng days off. Sabi niya yung narrator. O nga po, hindi inihiling. Actually, naman, okay naman tayo sa schedule. Siyempre napagsasabay naman ang ating work from home na basta hindi ko na sasabihin kung saan banda, multiple companies yun. And then, meron din tayo siyempre sa school, tapos dito, mga ganyan. Ito lang po talaga yung nagbabalanse sa lahat ng pang-stress reliever ko lang ito talagang ginagawa nating narration na ito. Kaya maraming salamat dahil kahit papano naririyan ka. Maraming salamat dahil inaabangan mo lahat ng uploads namin. Alam ko, sina JL's Vlog, sina Maria Shalito Anino, si Ferdy, Shin Akihiro na laging nagpapatiktik dahil ginaganahan daw siyang mag-aral. O kaya dahil syempre meron daw pong mga kwento na may aral din naman tayo, sabi niya. Sina Jels Devibar, si John Brian Belonias, si Efren Feliciano Jr. at si John Monty na lagi pong nakatutok sa atin sa Hilakbot 24/7. Maraming salamat sa walang sawang pakikinig at syempre lalo na sa pag-aabang sa 3 kwento nating tampok para po sa episode na ito. Thank you! Umpisa natin kay Ichi. Sabi niya ito po ay ang kanyang first story. Sabi niya, siguro hindi ko na ikikwento yung mga nakita ko na halos wala naman nangyari but instead yung mga worst encounter ko with the unseen. So it's been 2 years since nagsimula kong makita ang mga ito. Nasa high school po ako nung time na yon. So nagkaroon kami ng event sa school at kailangan po naming mag-stay ng overnight. I'm one of the student facilitators kaya ang role ko ay bantayan ang mga estudyante and take note. Hindi po pinapayagan ang mga magulang ng mga estudyanteng ito inside the school activity ground pero pwede po silang maghintay sa mga shelter na malapit po sa guard house. So na nag-start na po yung event and ako yung naatasan na mag-rounds to ensure na lahat po ng mga estudyante ay nasa school grounds na at naghahanap din ako ng makakasama kasi sure na madami ako makakasalubong sa building kaso walang gustong sumama. At doon nga po ay hindi ako nagkamali. May tumatakbong bata, may lalaking nakatambay sa hagdan at tititigan ka kapag dadaan ka. Yung hindi ko maintindihang maliit na bagay na sumasayaw na parang may party sa 3rd floor but ang nag-stand out din sa akin ay yung matandang babae na ngayon ko lang nakita sa building na yon. So I tried my best to ignore kasi nabother talaga ako sa ikinikilos nito. Kasi sa pakiwari ko, meron siyang hinahanap sa bawat room kasi tinititigan niya ang mga ito ng maigi. Siyempre hindi na po ako tumuloy doon sa part na yon and I thought okay na. 3rd floor yun kaya medyo bumaba ako ng mabilis and nang ma-reach ko nga po ang 1st floor, nagulat ako kasi nasa tabi ko siya at narinig ko po yung bulong niya. Paulit-ulit siyang nagtatanong kung nakita ko daw ba yung anak niya. At ito po Sir Red yung exact words niya. Nakita mo ba yung anak ko? Sabi niya kasi sandali lang daw siya eh. Nakita mo ba yung anak ko? Sabi niya kasi sandali lang daw siya eh. Nakita mo ba yung anak ko?
Sabi kasi paulit-ulit eh. Di inulit. Baka ganon. Siguro, syempre creepy, di ba, na may bubulong sa'yo ng ganon. And then, inulit-ulit nga. Sinunod yung script. Oh my, Arya. And thank God, nilapitan ako nung isang teacher namin asking kung okay lang ako. Kasi nakikita po niya pala akong namumutla at parang iiyak na. That was my longest night. Kasi hindi ako tinantana nung matanda hanggang sa bigla na lang siyang nawala in some point. Ang hirap pala talagang magbawas kapag may nagtatanong sa'yo kung nasaan ang anak. Ano? Diyos ko, sabi niya, hirap pala magbawas kapag may nagtatanong sa'yo kung nasaan ang anak niya. Nagbabawas ba? Parang nasa toilet? Ganun ba ito? Anyway, ang susunod ko pong experience ay sa isang beach resort sa Zambales na dapat masaya pero sinira po ng mga elemento na ito. And then meron po siyang inattach na picture at ito nga po ay yung patunay na siya ay, okay, siya po ay dumating na sa kanya yung order niyang corn coffee, corn malunggay and mangosteen coffee po na kape ni Lola Trinidad. Sa puntong ito, I don't think kung meron pang limang pakete yun o baka dalawa na lang natitira. Limited stocks lang po ito kaya i-grab nyo na po. Huwag nyo na hintayin yung 10-10 or 9-9 ngayon, mga ganyan o kung ano pa mga pang discount natin. Dahil kahit weekend sa Shopee po sa HTV merch, meron pong di-discount na nagaganap. Baka hindi nyo po alam. So i-check out mo na yan, i-add to cart mo na para nang sa ganon ay ma-notify ka rin kung sakaling nag-price drop siya. Pero alam ko kayang-kaya mo itong bilhin, Diyos ko naman. Tsaka ano to, talagang kaaadikan mo. Ang lasa po niya parang rice coffee lang. Pero kapag dinagdagan mo ng creamer, mas lalo po siyang magiging malinamnam. Totoo to, totoo. Kahit si Ash Boy Bad Trip, yun ang kanyang AKA sa YouTube, mapapatunayan niya ito. Ito nga po yung picture na pinapakita ko habang nag-work ata siya to. Nasa keyboard, nasa harap ng keyboard. Mayroon pa siyang lamp. O diba, yung ring light. So yan, tikman nyo na rin para maibigan. O diba, tikman nyo na rin, i-check out nyo na, i-add to cart nyo na ang iba pang mga flavors ng kape ni Lola Trinidad at i-like and follow nyo na rin po kanilang official Facebook page para makita nyo po yung mga iba pang mga bago na flavors coming soon. At lahat ng ito ay talagang organic. Kaya don't panic, it's organic. Di ba? Meron din tayo steep coffee. Ito nga po yung parang sabi ko nga sa inyo, parang tea. Kung ang preparation po niya, tea bag at kape ang laman. Okay? So yun lamang po. Ipupour mo lang hot water. Alam niyo na yan kung paano pine-prepare ang mga tsaa. Ganun po yan para mas mabilis at mas magaan yung effort kumbaga sa pag-prepare na mga ganito. And isa rin sa mga favorite natin dyan, may hazelnut na rin po at double choco kung hindi ako nagkakamali. Same din sa mga French roast at yung mga barako natin doon sa kape ni Lola Trinidad na mga drip coffee naman. So yan, i-try nyo na, must try talaga. Samahan nyo na rin ng t-shirt. Marami po dyan. Bisitahin nyo na lang ang HTV merch sa Shopee. Maraming salamat po. Mga regular listeners, mga silencers at yung mga baguhan, huwag kayong maiengkanto. Pakibasa na lang po ang ating description section at lalong-lalo na sa mga channel members dahil naririyan po, naka-update po dyan kung sino-sino yung mga current natin na channel members at kami po ay nagpapasalamat dahil kayo po ay naririyan at hindi kayo bumitaw at kumapit lang talaga kayo sa matigas, di ba? Second story pa lamang po tayo. Kalmahan lang sa mga latecomers. Second story at ito naman po ay nanggaling sa ating email pa rin, sindakstories2008@gmail.com at narito ang kwento ni Edgardo. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Una sa lahat ay maraming salamat kung sakaling mapipili po ninyo ang pinadala kong kwento. Ang hindi ko po malilimutang pangyayaring ito sa aking buhay ay naganap nung ako ay nasa 8 o 9 na taong gulang pa lamang. 1997 at hindi ko na po gaanong matandaan yung exact na date. Ito po'y naganap sa isang barangay dito sa Quezon City. Tandang-tanda ko pa po noon na ako'y naglalaro sa labas ng bahay namin.
nang makita ko ang lalaking kapatid ng asawa ng tita ko. Hindi naman din po kasi gaanong malayo yung agwat ng edad namin sa isa't isa at siguro na sa edad 10 taon lamang po siya noon. Ang pangalan po niya ay Resty. Siya po yung batang palaging nang bubuli sa akin at talagang kinaiinisan ko ng sobra noon, Sir Red, lalo't pag nagkikita kami o nakikita niya ako ay lagi kasi niya akong pinagtitripan na bisitin at pag napikon o mapipikon na ako ay magpapahabol siya hanggang sa umiyak na lang ako. Or worst, minsan ay nauuwi sa suntukan kapag nagpang-abot na talaga ang pikon namin sa isa't isa. Kaso sa laki po niya at dahil medyo mataba siya nung bata at ako ay payatot, lagi ako ang talo at umiiyak sa bandang huli. So ito na nga, nung makita niya ako, umiiral na naman ng ugali ng Resty na bisitin talaga ako. Sinikap niyang guluhin ang aking paglalaro hanggang sa mapikon na ako at sa inis ay hinabol ko na siya para gantihan ng suntok. Ngunit sa liksi niya ay mahirap ko siyang mahabol hanggang umabot ang aming habulan sa isang lugar sa aming sityo. Kawayanan po ito at nung panahong iyon ay wala pa kasing kabahay-bahay doon. Agad po siyang nawala sa paningin ko kaya sinikap ko siyang hanapin upang gantihan sa ginawa niya. Ilang beses na ako nagpaikot-ikot sa nasabing lugar hanggang sa hindi ko na talaga siya mahanap. Napaupo na lang muna ako sa isang tabi para magpahinga. So habang nakaupo, may napansin po akong batang sumilip sa isang bungkus ng kawayan kaya agad ay napatayo ako sa pagbabakasakali na si Resty yun. Pero nung papalapit na ako, bigla akong nakita na tumakbo palabas ang nasabing bata at doon na si Resting inakala ko noon, ang batang nakita kong tumakbo na nagtatago sa kawayanan kaya hinabol ko ulit ngunit bigla po na naman siyang nawala. Sa pagtataka dahil sa kung bakit ang bilis-bilis niyang mawala, kaya nag-decide na po ako na umuwi at naisipan na lamang na isumbong sa tito ko, yung kapatid niya at sa papa niya yung ginawa niyang pagtatago sa kawayanan at pang-iinis sa akin para siya ay pagalitan. Sa aking pagtalikod sa kawayanan upang umuwi na sa aming bahay, ewan ko kung bakit ang aking paligid po ay biglang nagbago. Hindi ko rin po ma-explain, Sir Red, kung bakit napunta ako sa isang lugar na parang one way lamang yung daan. As in, pang isang tao lang yung pwedeng dumaan. Na yung both sides ay may sobrang taas na mga pader tapos ang dadaanan ko ay maitim na tubig. O siguro ide-describe ko siya na isang mahaba at tansya ko'y malalim na kanal at sa dulo ay nakikita ko lang ay kulay puti o parang liwanag. Siyempre bata po ako noon at wala pa po akong alam sa mga ganong pangyayari kaya no choice. At yun lang din kasi yung dadaanan. Kaya ang ginawa ko, yung dalawang paa at kamay ko ay sinikap kong itukod sa magkabilang pader at dahan-dahang umusad para maabot ang dulo ng dadaanan. Pero napansin ko na makailang usad pa lang ako ay nadudulas o nahuhulog ako sa nasabing kanal na hanggang ngayon ay damang-dama ko kung gaano kalalim. Panay po yung kampay ko upang makaahon ngunit lumulubog talaga ako. Tipong mawawalan talaga ako ng pag-asang makaahon dun hanggang sa bigla ko pong matanaw ang dalawang maputing tao na parang nakalutang. Hindi ko makita ang kanilang mga mukha pero tandang-tanda ko yung isa ay anyong babae at anyong lalaki naman yung isa. Annyeonghaseyo. Wala bang ganon? Tatlong anyo. Anyong babae, anyong lalaki. Visit ka. Corny. Annyeonghaseyo. Hindi ko alam. Basta yun na, sinabi niya ganon. Hanggang sa natandaan ko na
iniligtas nila ako. Bigla po talaga akong umangat doon sa kanal, Sir Red, kung saan ako nakalubog. At pagkaahon ko, bigla ko natagpuan ang sarili ko na nasa labas na ng aming kalsada at doon ngay malapit na po ito sa aming tahanan. Kitang-kita ko yung buong katawan ko na balot ng putik at wala na akong magawa kundi umiyak ng umiyak. At nung natanaw ko ng aming tahanan ay bigla po akong tumayo at umuwi na doon. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Actually po meron po siyang pinadalang picture. Hindi totally talagang picture galing dun sa experience niya pero visualization, drawing niya, inattach po niya. So parang ganito daw ang daanan na sinasabi niya. So nakikita niyo po ngayon sana na-insert, na-include ng ating mga video editor. Ayan po yung parang sabi niya may mga pader, tapos parang ang itim nga tapos ang bandang dulo nakikita niyo sa gitna, di ba, puti. Di ba? Ayan yung sinasabi niya parang liwanag or parang hangganan nung biglang sumikip na one way daw na daan na pang isahang tao lang. So eto naman siya. Ikaw pala to, Edgardo. Si Edgardo pala to. Kaya pala talaga payatot nga daw siya, di ba sabi niya. Ayan, ito pala si Edgardo, maad nga sa Facebook to. Joke lang. Ito daw siya nung parang tinutukod nga niya yung kanyang kamay at paa. So para for visualization lang ito guys, baka mamaya bigla kayong malunod sa ay ano ba yan, ang pangit ng drawing, stick. Ang tanda na ni Edgardo pero stick pa rin yung mga drawing. Visualization lang guys, huwag kayong triggered dyan. So yun nga, parang syempre ikaw ayaw mo mahulog diba sa mga parang ganyan maitim na tubig or ano man. Syempre ganyan talaga, no choice ka, wala kang dadaanan Yan lang yan, pwede mo maisip talaga na paraan para makaalis. So naging ganyan daw ang itsura ni Edgardo hanggang ngayon. Ang ganyan ang itsura daw ni Edgardo para lang makalabas dito sa parang iskinitang maliit na ito. So yun, pero meron pa po siya ibang detalye tungkol dito at abangan na lamang po natin yan sa pagbubuo nitong kanyang nabiting kwento dito sa Sindak or sa Hilakbot. So abangan nyo na lang po yan. Okay, so malinaw ayan, mga visualization. So siguro in-animate lang niya, drawing lang niya para makita po ninyo. Siyempre wala naman pong tao, wala naman po sigurong kahit sino sa atin ng nananaginip ka tapos dadalin mo yung picture mo sa panaginip para mapicturean mo yung kada sequence nun, di ba? Wala namang ganun So ito lang yung natatandaan daw niya na nangyari. So malalaman natin kung ano nga ba talaga ang tungkol dito. At anyway, maraming salamat nga pala sa mga sumusunod, lalong-lalo na yung mga tumatangkilik po ng ating Hilakbot 24/7. And sabi ko nga sa inyo, noong nakarang September 23, third year of streaming na po yung ating Hilakbot 24/7 at sana nga mas dumami, humaba pa yung ating live streaming at talagang ipanalangin po ninyo guys na pa rin, talagang umokay pa rin yung laptop ni paring RJ. Sabi ko sa inyo, pasabugan po talaga kami dito dahil kung di pa sasabog yan, hindi kami talaga titigil, alam mo yun. Pero pag sumabog po yan, one time bigla na lang po nawala yung 24/7 natin, ibig sabihin nyo, nasira na po yung laptop niya. Okay? Yun ang deal natin. Pero maraming salamat, din naman po tayo aabot sa 3 years, ibig sabihin 3 taon sa pagla-live stream ng dire-diretso as in 24/7. Nagkakaroon man ng konting fluctuate sa internet connection. Paminsan kayo nawawala po yung audio. So at least nandyan pa rin kayo at maraming salamat. Lalong-lalo na sa mga nauna po nating nakasama since tayo po ay nag-stream noong September 23, 2020 sa Hilakbot 24/7. Okay? So tuloy-tuloy nyo lang po syempre ang suporta para po dito sa ating mga streaming platform, sa TikTok, lalo na o kaya syempre sa iba pang social media natin. Thank you! Eto, meron naman din tayo dito mula sa episode 286 ng SHS, si Cherry Libiran. Meron tayo kasing isang kwento doon na kung saan nakapag-trigger sa kanya para mag-comment. Ang sabi niya, naniniwala daw siya sa pamahiin dahil naranasan daw niya yung ganito. Namatay yung una kong asawa
at may brown na paru-parong pumasok sa kwarto namin. Okay lang naman sana at normal na paru-parong brown pero nakapagtataka, inikutan ako at hinalikan ako sa pisngi. Nakadapo sa TV, dumapo sa TV at nang sinabi ko na hindi na ako galit, pinapatawad ko na siya at patawarin mo na rin yung sarili mo. So parang kinausap daw niya itong brown na paru-parong ito. Ayun, last na ikot niya sa akin tapos lumipad na siya papalayo. And then yung tatay ko na namatay po 9 years ago, meron din pong paru-parong brown sa ilalim ng mga bulaklak. Bigat na bigat sa katawan niya tapos kasi poso lang yung gamit namin. Dati pag 5 PM nag-iigib ako nung nabubuhay pa si Papa. So lagi kong napapansin na gabi na nag-iigib ka pa. Tapos nailibing na siya noon, nagigib ako isang hapon, same paru-parong dumapo sa balde ko. Hindi na alis kahit nababasa siya ng tubig. Ang sabi ko na lang, wala ng tubig sa loob, kailangan mong igib. Okay. So medyo nako-confuse ako dito. Sabi niya share lang daw niya kasi meron tayong tinapik ata dito sa episode 286 ng SHS. Yung tungkol sa mga paru-paro, yung sinasabi ko sa inyo na kapag may namamatay. Hindi mo alam kung sila ba talaga yon or ano unless subukan mo muna. Pero wag naman, ibig sabihin. Yung pang parang wala naman yan in a normal days eh. Wala naman yan sa mga parang nandiyan ka lang, nakatambay ka lang sa sala ninyo. Di ba wala naman ganun. Kapag may namamatay, ewan mo ba kung bakit. Hindi naman siguro nahihikayat ng mga mababangong bulaklak na pampatay. Pero iisipin mo na baka ito siya, no? Baka ito yung yumao, ito yung namatay mong kaanak, ito yung namatay mong kapamilya na huling dumadalaw sa'yo at kumbaga sabi mo reincarnated as ganitong insekto o di ba o kaya hayop na bigla na lang pagkatapos ng libing merong hayop na dumating sa bahay ninyo. Di ba na out of nowhere, hindi mo alam kung saan siya nanggaling, hindi mo naman nakikita yun sa lugar ninyo. Tapos bigla na lang dumating. Di ba? Tas nagpaalaga na. Tas ang amo agad. Di ba? Minsan may mga ganun pamahiin guys eh. Lalong-lalo na sa mga province. Totoo po yun. At bahala na kayo kung maniniwala kayo. Pero kasi sabi ko nga sa inyo, bounded tayo ng ganitong klaseng kultura. At hindi natin yan mabubura kahit hindi ka maniwala. Di ba? Anyway, next story naman and last na po ito. Mula naman kay Tinks. TINX ang kanyang pangalan. Ito naman po ay sinend po niya yung mga screenshot niya sa ating Facebook page, ang Hilakbot Pinoy Horror Stories. At hindi pala Tinks, Tricks pala, sorry. So ito ang kanyang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Meron po kaming isang kakaibang experience doong nag-immersion po kami sa isang ospital bilang student nurse nung time na yon. Nag-stay po kami sa isang condo unit na pagmamayari po nung university president namin. First night noon Sir Red, yung iba tulog na at kami nung friend ko ay panay pa rin yung kwentuhan. Though nakahiga na po kami doon sa mga pinagdikit na bunk beds. Hanggang sa may narinig kaming nag-click at bigla pong uminit yung lugar. Doon ngay napansin namin na namatay pala yung aircon. So one of the girls na nasa lower bunk bed ay tumayo at tinignan kung ano nangyari. Switch on, switch off, pabalik-balik yung ganon, switch on and off niya yung aircon. And then she looked at us over our beds kasi kaming tatlo na lang ang gising. Kita mo na nag-iisip talaga siya. Sabi niya, hindi kayo naka-timer to? At umuo na lang kami kasi talagang totally windang na kami noon Sir Red. And then few days later, 4 lang kaming naiwan sa unit. Yung ka-close ko, tapos yung 2 girls na parang acquaintance lang. One of the girls ay biglang nilagnat. Hanggang sa inamin niya since nung dumating pala siya doon sa unit, ay nilalagnat na siya. Kaya yung friend ko ay nag-decide na mag-siesta sa room namin. Ako naman ay naglaba doon sa laundry area sa may kitchen habang yung dalawang kasama ko ay nasa sala. Maya-maya ay may narinig po akong babae. Ganito po talaga yung exact words niya Sir Red. Tama na, ayoko na. At umiiyak siya.
And then naulit po ulit yun. Naulit pa yung pagsasalita niyang yun. So ang isip ko, umiiyak ata si ate. At iniisip ko na baka ito yung merong lagnat. So parang nahabag naman ako. Pero it happened again. Nung pang-apat na ay dumungaw yung other girl from the sala at tinanong ako kung may narinig ako. At doon ako kinabahan, Sir Red. Bigla ko tinanong, yung babaeng umiiyak? At umoo yung kasama kong babae na dumungaw sa bintana. Tinanong ko kung hindi ba yun yung kasama namin na may sakit. At sinabi naman nila at kinumpirma na hindi daw yun. Magkatabi daw sila at naririnig din daw nila yun, kaya ang feeling nila ay ako daw yun. So talagang dahil natakot ako, tumakbo ako sa room kung saan natutulog yung friend ko at ginising ko siya. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ito naman ang istorbo pa ng taong tulog para lang ikwento para takutin lang yung tao. Di ba may mga ganon? Totoo naman mga boarders o kaya boardmate mo na alam mo nang matatakotin tong boardmate mo, tinakot mo pa talaga, di ba? Tapos pag mag-isa ka limang sa kwarto, iti-text mo siya para istressin na please umuwi ka na kasi nakakatakot dito. Parang gaganunin ka pa, no? Parang yung mindset ito, utak nito may sipon. Oh my, are you crazy? Anyway, maraming salamat na naman sa pagsama nyo sa akin at overtime na naman itong SHS natin. Sana po'y nakakaabot kayo, nakakarating kayo hanggang sa pinakadulo nitong ating SHS episodes. Yung kada episodes natin, mababa man yung views, walang problema po. Basta alam namin may mga solid kami, kahit 90% na mga solid HTV positive. At sana kapag umabot ka dito, siyaswertehin ka talaga ng 1 buwan. Sabi ko sa inyo. May sumpa yun. Pero kung hindi ka umabot dito, skip mo lang. Ay nako, mailap ang pera sa'yo pag ganyan. May sumpaan na dito guys. Maraming salamat. Ako pong muli si Red. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Mga regular listeners, mga newbies, once again mga silencers, mga channel members, I love you all guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.